Mga idol, good day po sa inyo lahat. Napunta ako ngayon sa bike shop. Papaayos ko muna itong natin, bisikleta. Kasi kailangan kong pa-align itong mga harap at likod na wheel set. Dahil may gaywang. At hindi ko pa alam kung ano. Ngayon ko lang nilabas to, matagal to naka-stack sa atin. So sa mga nakakaalam dyan, isa rin to sa paborito kong bisikleta. Isa sa pinakamagana bisikleta po. So pupunta muna tayo sa bike shop. Papaayos muna natin to. So yun, ito na, dito na tayo sa bike shop. Bale, medyo magewang. Kailangan natin pa-align talaga to. Bike shop malapit sa amin. Papalay ko lang muna to. Lahat ng mga bike ko pagdating sa mga wheel set alignment, siya lang gumagawa ng ano ko, mga bike lahat dito sa may Araneta. Katapat lang ng bahay namin. Kaya palagi ako kapag may problema yung mga bisikleta ko, dito ko dinadala. Pero pag mga mild naman, tayo na rin mismo gumagawa. Pero ang alignment hindi ko na kasi masyado na asikaso. At sobrang busy rin naman natin. So dinadala ko talaga dito. Halos lahat naman, lahat ng mga bisikleta natin. So parehong may may gewang. So kailangan ayusin. Saka pala bike check din natin to mamaya para at least may idea rin kayo sa bike natin. So meron din kung may gewang sige, sabay na rin natin yan. Harap at likod. Mura-mura lang dito pa alignment, 50 lang. So 100 yan, sigurado dalawa. Malala rin pala gumigewang. Kaya ko inaayos to kasi gagamitin to ng bunso kong anak para sabay kami magbisikleta. At gagamitin ko yung mini velo. Ewan ko kung kaya niya na kasi hindi pa ganun kagaling magbike yun Siya nga pala, ang brand nito, ito yung Panasonic mga boss. Panasonic folding bike size 12. Kitang-kita yung gewang malala.
tagagewang. So yun, so alay na po. Itong bike ko na to before pandemic, na-acquire ko na to eh. Nabili ko to sa surplus before pandemic. So ngayon ko lang siya linabas. Yun oh. Mga line na kaysa kanina halatang halata eh. Ito wala ng palo no. Ayos. Yun oh. Ayos na. Alright. Next sa harapan naman. So nagpalit na rin tayo ng interior, yung Leo, ayan. So pwede naman yan kasi interior lang naman. Pero yung gulong nito kasi yun pa rin yung original niya. Magandaan kasi nito yung pito niya, yung madali hanginan na. Yung Japan na pin pa mahirap hanginan kasi yun eh. 14 pala to. Ha? 14? 14 pala, pre. 14 ba yan? Oo. Well, umuulan na naman ah. Aray, yan na naman tayo. Size 14. So palit tayo ng interior na size 14 po. Dito rin sa harapan. Tapos na yung sa likuran, naka-align na. Pwede na to. At inayos na rin yung preno. So maganda na rin yan. Okay na po yan. So dito naman sa harapan. So the same thing, pareho pinalitan ng interior. Size 14, 1.75. Alam ko kanina size 12, size 14 pala to. So yan, garantisado na ako dyan na gamitin to. Kagandahan itong ano na to, titanium. So di ako kinakabahan at hindi kakalawangin talaga to. Ang titanium sobrang gaan po. Kaya magaan tong bisikleta na to. Tapos yung mga talaga yung seat post nya, mga nito, handlebar nito. So talagang ano rin tong ano na to eh. Kaya gusto ko tong titanium Panasonic. Tranquil, yan yung tinatawag ko. Ayun, ito yung isa. Ano ba? Ay, kitang-kita, pumapalo. May palo, no? Lakas, laki. Ayun, sige, ayusin. Ang laki ng ano, tama. Sa kagandahan itong ano na to, kahit pang adult pwede to eh. 100 kilos sa maximum. Pwede naman yung ano, pero wag mo lang patatalunin. Talagang bibigay talaga yung ano yan, mga wheelset. Kaya na ano siya, di-disalign. Siguro yung dating previous na gumamit ito, ganon, disalign yung ano. So ngayon ko lang kasi talaga pinaayos to. Naka-stock lang ito sa atin. So yun mga boss, kinailangan palitan ng nipple. Ayan, maliit yung pinakadulo
Ito, yan mismo. Ayan, kinailangan palitan kasi nabasag na at saka hindi natin ma-adjust. So yun, palit na rin. Buti dito maayos sila gumawa rito eh. May mga kompleto rin sila sa pagreserba. Pero hindi naman lahat. Ayos yan, ayun. So pinalitan namin. Isa lang yung papalitan. So yun, may kailangan tayong papalitan. Yung pinakarayos niya isa bumigay na, nabutol. So maghahanap na naman tayo nito sa Quiapo. So pinatuloy ko pa rin, and then babalik pa tayo pagka nakakuha na tayo ng replacement nito. Size 14. Nangyayari talaga yan dahil sa katagalan ng gamit. Medyo ano na rin eh, marupok. Ayan. Alright, tanggal, bali ito, bawas ng rayos. Okay, good day mga boss, nandito na naman tayo. Papakita ko lang sa inyo itong inaayos nating bisikleta. Matagal na to sa atin, so ina-update ko na rin yung mga gamit natin at unti-unti na tayong bumabalik at pinapakita ko na rin. So yun, shoutout po sa lahat ng mga nanonood dyan, mga idol natin dyan sa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao po. Shoutout po sa inyo lahat. Okay, hindi ko na patatagalin to. Kung nakikita nyo naman at alam nyo naman po, isa sa mga paborito ko, mga folding bike dig po. At ito ipapakita ko sa inyo, bihira lang natin ito nakikita. At saka syempre sa mga presyohan nitong mga ganitong klaseng bisikleta, medyo may presyo. So hindi naman lahat ng kagaya niyan may makukuha tayong mababa. Dahil ito nabili ko to, may kamahalan talaga. Ito Panasonic na to mga boss, kasalukuyang inaayos ko pa unti-unti. Kasi hindi naman siya ganun ka-perfect na maayos to nung nakuha natin to. So unti-unti ko pa siyang rin-restore. Ayun mga boss, marami kasing klaseng Panasonic na ganito. Titanium po mga boss. Ayan, titanium. Karamihan sa mga ganito single speed po ang mga ano nito, sprocket. Ngayon kasi ito, nung nabili natin, upgraded na to. At ang ano niya, ayan, Caprio, Shimano rin po siya. Bihira na po nakikita yung mga nanen, stop production na yata itong Caprio Shimano na to. So yun mga boss, kung ano, nanonood kayo ng mga ibang mga nagba-vlog dyan, so bihira rin natin makita itong ano, itong klaseng folding bike na to. Siya nga pala pinapakilala ko. So ito yung tinatawag na Trinkle, Panasonic Trinkle po. Ginagamit to sa Japan, at sa Japan din nag-originate to. Itong klaseng ano na to, titanium mga boss, kaya tinatawag na train. Ito yung ginagamit nila pag nagko-commute sila sa train. At one of the lightest folding bike po. Siyempre ang titanium na ginamit dito, isa rin sa mga ano, pinaka-key para maging magaan itong bisikleta na to. Siya nga pala, itong bisikleta na to nagkaka ano lang ng weight. Ang weight nito nasa ano lang eh, nasa, nung huli kong kinilo to, 7.5 or 7, ganun, nagre-range lang doon. Medyo bumigat siya kasi dala nung naka ano na siya, 9 speed pa to, naka 9 speed pa yan. So bihira sa lahat ng mga titanium na nakita ko na kagaya nitong Panasonic, bihira ako makakita ng mga naka ano 9 speed, kasi karamihan single speed po mga boss. So yun, sa weight naman na pwede mabuhat ng ganitong klase bisikleta, average po yung normal na kaya na mabuhat is ano, nasa ano to, nasa 80 kilos pababa. Pero matibay na rin yan, pwede namang 100 kilos, 120 ganun. Pero ang isang naging ano lang dito mga boss, hindi kailangan mabilis itong ano na to, bisikleta na to.
mabagal syempre. May kaliitan ng gulong. Ang gulong nito mga boss, ang size nito size 14. Ayan, nakita nyo naman alloy yung wheelset nya. At syempre long reach po mga boss yung preno. Ayan, naka Tektro R5 Tektro, ayan, R556. So isa din sa naging ano ko dito, Caprio pa. Yung ano, Shimano Caprio, yung pinaka ano niya, mga ibang yung crankset, rear derailleur at saka yung hubs, Caprio din yan. Ayun po, ang kagandahan din ito, yung mga seat post nya. Tulad ito seat post, nakanito po yan. Nito seat post, tapos okay, Brooks. And then lumang Brooks na nga pala to. Tapos nito rin po yung handlebar. So one of the best steel na product paggawa na ginagamit sa paggawa ng mga bisikleta sa buong mundo po. Yan, brand Nito. Maganda po yan. Pag may nakikita kayong mga ganong klaseng brand sa mga bisikleta, aba medyo quality para sa akin. Kasi lalo na made in Japan din. Okay, Japan din yung wheelset nito sa harapan. Kasi tingnan ko kung ano siya, Caprio, iba pero ano rin, made in Japan din. Di ko pa sure kung original na ano niya to, wheelset sa harapan. Anyway, may problema pa to, may ayusin ko pa to. So pinifeature ko lang ngayon kasi kinulang. Ayan, so, may kulang na isang spokes. Ayan, so maghahanap na lang ako dyan. Baka yung iba kasi dyan, pinaayos ko to nitong nakaraan lang sa shop. So nagpahinga muna ako, hindi ko nakaagad-agad na vlog po. Ngayon ko lang binalikan. So may mga ayusin ko pa sa bisikleta na to. Baka ibalik ko rin to sa single speed. Gusto ko i-try din yung single speed nya para makita natin kung ano itsura. Tapos may issue naman to sa shifter. Ayun, nabasag po yung ano nya. Pero working po lahat ng shifter. Ang kagandahan nito, nakakahabol ako. Kasi kanina tinetest ko na rin siya. Or nung isang araw tinetest ko siya sa road. Ang ganda niya pala pag ninipat siya sa medyo mas malaking crank. At lalo pag paakyat, super gaan po. Okay na okay. Tapos ang ano nito, ang gaan niya padyakan. So okay, yung lock yung pabaliktad dapat dito to. Pero pwede rin naman yan as long na maglalak lang siya. So may naka-engrave po dyan na Panasonic. So makikita nyo, magkaiba yung kulay ng stainless sa titanium. Medyo makintab na dark and konti yung titanium po. So yun. Hopefully shoutout po sa lahat ng mga Panasonic Trinkle. Shoutout po sa inyo lahat sa buong Pilipinas. Siyempre sa lahat ng mga pinupuntahan nating mga ano dyan, bike shop, lalo na sa mga surplus, sa mga collective, mga nangolekta dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Sana magkita-kita pa rin tayo ulit. At soon nga pala, shoutout din kay Sir Melo, saka sa mga tropang nagbibisikleta dyan. May pa-event nga pala sila, bike show. Soon na po yan. So sana makapunta ako doon, magkita-kita tayo doon. Okay, so yun nga pala, brake lever original pa rin to, naka Dia Compe. Yan, so alloy po siya. Yung handlebar niya mga boss, brand is Nito. Ito Nito na to, ano siya mga boss, steel. Hindi siya alloy, steel na makintab, para stainless ganon. Pero ano yan, yung bihira na ano yan, na kinakalawang. Ito, linagyan ko lang ng mount para sa ano yan, 360 natin. Dito may mga konti-konting kalawang yan, inunti-unti ko na siyang pinupunasan. So bumabalik na rin sa dati niyang ano. Siya nga pala, yung ano nito, naka-tange pa lang ano nito, headset. So okay din po siya. Ayan yung brand niya sa harapan, originality. Marami kasing klase na mas modelo pa dito. Ito mas modelo na nga pala to. Yung mga mas nauna dito na talagang love na love ko, yung titanium din yung fork. Yun yung mga nauna. So mga lately lang to. Pero kahit na lately ito yung mga ano na rin siya, vintage. The best vintage folding bike para sa akin, and the lightest folding bike in the world para din sa akin. Maganda siya gamitin kasi ang weight ko is 80. So ayun, kayang-kaya tayo, kaya kahit saan tayo pwede pumunta. Ginagamit ko rin to. And soon papakita ko rin, try ko mag-commute sa mga train natin dito. Ibit-bitin ko to kung paano yung ano
pagbibit-bit. Kasi hindi pa ganun kaano pero I just wanna try dito sa Pilipinas. So, subaybayan niyo po 'yan mga boss idol So yun lang po ang mabilisang hapyo ko lang dito sa bisikleta natin. Maraming salamat po sa lahat na nanonood po dyan. Shoutout po sa inyo lahat. At ayun po ang mabilisang feature sa ating folding bike made by Panasonic. Train Kel. Yung train niya, train para Train, Train Kel. So ginagamit to sa mga sa mga train station pag commuting. Saka yun, tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi to ginagamit para maging matulin. Mabagal talaga. Yun ang naging experience ko dito. Pero at least naano mo yung mode of transport mo, na exercise ka rin, which is better na bibit-bit mo. At very proud ka rin kasi bihira lang na makakita ng ganitong bisikleta. Sana marami po sa inyo dyan na katulad ko na patuloy pa rin at ito bumabalik na rin sa pagbibisikleta. Siyempre exercise din, saka yung love natin talaga. Doon tayo nag-umpisa at marami pa tayong pupuntahan kung saan tayo pwede makabili ng mga ganito. Shoutout nga pala sa mapinupuntahan kong mga Japan Surplus po dito sa buong Pilipinas, Metro Manila at Pampanga at saka sa Cebu. At saka mga shoutout nga pala sa tropa natin dyan sa Cebu at saka sa Davao. Hindi ko na kayo maisa-isa. At dyan po sa may Isabela, lalo na dyan sa may Quirino, dami dyan, dami natin mga fans dyan. At saka mga hindi ko pa nabanggit, Jensan, yan, mga tropa natin dyan. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga babae na ano dyan, mga tropa rin natin dyan. Nanonood sa mga bike. Huwag kayo mahiya magtanong. At kung meron man kayong mga katanungan, please comment down below para mabasa ko at then magbibigay ako sa inyo ng feedback kung ano yung mga katanungan nyo po. Maraming salamat and God bless. Chicho is back. Please subscribe our channel, Chicho21. Mabuhay and God bless.